Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Sabado, umabot sa 3,000 ang nakiisa sa pag-alala sa ika-40 araw ng pagpanaw ni Ateneo basketball player Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. Pinasalamatan ng pamilya ni Bobet ang mga dumalo sa ginanap na memorial mass sa Labnig Municipal Cemetery para sa kanilang walang sawang suporta. Kasabay nito ay ipinwesto na rin ang life-size sculpture ni Rene na ginawa ng isang artist na si Alan Esclamado bilang pag-alala sa yumaong basketball player. Samantala, sugatan ng 2 army personnel at 3 sibilyan matapos hagisan ng granada ang isang military truck convoy ng 2 hindi pa nakikilalang sospek sakay ng motorsiklo sa barangay Mother Poblacion, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima kasunod ng pagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa ibang balita, ginising ng magnitude 5.6 na lindol ang mga residente ng Glan Sarangani sa kalagitnaan ng hating gabi. Ayon sa PHIVOLCS, aftershock pa rin ito ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 2026. Naramdaman din ng pagyanig sa ilang karatig na lugar sa Soxargen at mga kalapit na lalawigan. Araw ng linggo, nasunog ang isang motor yacht na MY Jason sa karagatang sakop ng Barangay Mabini at Barangay Mabulo sa San Fernando, Romblon. Nailigtas naman ng mga mangingisda ang 4 na crew member ng sasakyang pandagat. Sa initial investigation, umalis ang MY Jason sa Subic Yacht Club noong July 17 patungong Consolacion, Cebu at hinihinalang nagsimula ang sunog sa engine compartment ayon sa kapitan ng barko. Samantala, binweltahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Lacson matapos siyang patutsadahan patungkol sa umunoy pagdoble ng kanyang yaman noong 2025. Ayon kay Cayetano, may pinapanigan si Lacson pagdating sa mga testigo sa flood control anomaly at may kaugnayan umano ito sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nitong Lunes, formal nang sinimulan ang ika-7 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumentro ang pagdinig sa pagboto ng Senate Impeachment Court sa kahilingan ng House Prosecution Team na isubpoena ang financial records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ipinaliwanag naman ni House Prosecutor Attorney Chel Jokno na hindi fishing expedition ang pagpapasubpoena sa tax at bank records ni VP Sara at asawa nito. Git niya, may basihan upang ipalabas ang kanilang bank records kaya hindi ito makokonsiderang fishing expedition base na rin sa nadiskubre ng AMLAC kung saan umabot sa halos o lampas 6.7 billion pesos ang pumasok sa mga account ni VP Sara. Matapos ang mahaba-habang oral arguments, inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang ruling na ang mga dokumentong nire-request ng prosecution ay reasonably described, readily identifiable at prima facie relevant sa issue. Kung kaya't ipinasubpoena na ng Senate Impeachment Court ang bank at tax records ni VP Sara at asawa nitong si Attorney Carpio. Samantala, muling hinaras ng China Coast Guard ang Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal. Nasugatan ang isang Philippine Navy personnel matapos hampasin ng kahoy na baton sa ulo ng tauhan ng CCG makaraan ng nangyaring gitgitan sa pagitan ng 2 panig. Kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang namatay sa drone strikes sa Northern Black Sea na sakop ng Southern Ukraine. Bukod dito, may 12 pang Pinoy seafarers ang nasugatan at isang nawawala kung saan nabatid na karaniwang target ng drone attack sa Black Sea ang bulk carriers at oil tankers. Araw ng Martes, formal nang nagsimula ang ika-8 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kung saan iniharap ang ikatlo at panghuling testigo na si NBI Director Melvin Matibag. Sa pagdinig, nanindigan si Matibag na hindi umano tinitingnan ng ahensya bilang isang banta ang pahayag ng bise kundi planong pagpatay sa Pangulo na banta rin umano sa seguridad ng bansa. Dahil dito bumuo ng task force ang naturang ahensya na tinutulan naman ni Defense Counsel Attorney Binluan dahil paglabag umano sa karapatan ng kanilang kliyente ang pagdaragdag at pagbabago sa mga nakasaad sa Articles of Impeachment. Bukod pa rito, iginiit ni Matibag na posible umunong may sabwatang naganap sa pagitan ni VP Sara Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng kaparehong banta. Habang kinumpirma naman ng Malacanang na nakaalis na ng bansa si Vice President Sara Duterte para umano sa kanyang personal na biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands. Samantala, humarap kay Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Jane Quan.
Bago ito, pinatawag ng pamahalaan ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing upang ihain ang kanilang diplomatikong protesta. Ayon sa Beijing, sinadya umano ng Pilipinas na manggulo at umatake laban sa mga tauhan ng China. Sa ibang balita, naglabas naman ng karagdagang video ang AFP matapos ang nangyaring kumprontasyon ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, nagsagawa ang Philippine Navy personnel ng lawful and non-confrontational operation sa pagtaboy sa China Coast Guard vessel. Ngunit sa halip na tumalima ay nakipagmatigasan pa ang CCG personnel. Miyerkules, ipinagpatuloy ng defense team ang cross-examination sa testigong si NBI Director Melvin Matibag para sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pagdinig, tinalakay ng impeachment court ang Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa mga paratang na planong pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uminit ang pagdinig ng tutulan ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro ang umano'y paggamit ng depensa ng mini trial at iginiit na isang clarificatory hearing ang ginawa ng House Justice Committee sa impeachment proceedings. Kasunod dito, nilinaw ni Senator Judge Ping Lacson na hindi siya ang naghain ng kasong perjury laban kay Arturo Las Cañas matapos banggitin ng depensa ang isang 2017 Senate Committee recommendation. Muli ring nilinaw ni Presiding Officer Cheese Escudero na hindi kabilang sa mga authenticated document ng Senate Impeachment Court ang affidavit ni Las Cañas at bahagi lamang ito ng mga dokumentong ginamit ni Matibag sa kanyang open source investigation. Samantala, ipinaliwanag naman ni Matibag kung bakit hindi sila nakapagdala ng subpoena kina VP Sara at dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa obserbasyon nilang hindi ito dumadalo sa mga pagdinig ng Kamara. Ipinaliwanag din ng NBI Director na naging consummated ang betrayal of trust nang aminin umano ng Vice Presidente sa publiko na may kinontrata itong assassin laban kay PBBM. Samantala, sinabi rin ni Matibag kay Senator Judge Erwin Tulfo na open source intelligence, human intelligence at monitoring tools ang naging batayan ng NBI sa pagtukoy sa mga persons of interest. Sa ibang balita, naghain ng not guilty plea sina Senator Rodante Marcoleta at businessman Joseph Espiritu para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46. Ito'y matapos hilingin ng mga abogado ng senador na bawiin ang motion to quash information na inihain noon para sa nasabing kaso. Nitong Webes, kinumpirma ni PNP PIO Chief Police Colonel Alan Reyco na nadakip na ang dalawang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia dakong 8:20 ng umaga sa Mabalacat, Pampanga. Kabilang sa mga nahuling sospek ang gunman at umano'y driver sa nasabing krimen. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad habang nahaharap naman sa patong-patong na kaso ang mga sospek. Sa ibang balita, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump kung saan tinalakay nila ang ekonomiya, seguridad sa rehiyon at ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, inilahad ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pinakahuling insidente sa WPS habang tiniyak naman ni Trump na ihaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalahanin ng Pilipinas. Ngayong Biyernes, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles sa 10 bilang ng kasong graft at malversation of public funds through falsification of documents. Dahil dito, aabot ng 12 to 15 years ang sentensya ng hukuman kay Napoles sa kada bilang ng kasong graft, habang 17 years and 4 months hanggang 20 years naman sa kada bilang ng kasong malversation. Samantala, muling nakaranas ng pangharas mula sa Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay PCG spokes for the West Philippine Sea, J. Tariela, ilang beses binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng Baho de Masinloc. Matatandaang kahapon ay binomba rin ng tubig ng CCG ang mga tauhan ng Pilipinas habang namamahagi ng fuel subsidy at mga pagkain sa mga mangisdang Pilipino. Mga kasama, abangan ang aming special coverage sa ikalimang yugto ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Cheska, keeping you in the loop.